Grabe ah. Ano to, foggy? Alas 9 na ng umaga mga kainags, no? Pero pagkagising ko, ayan, no? Kala ko bumaba yung ulap mula sa langit eh, no? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito, nasa harapan tayo ngayon, ano? Oo nga, foggy nga mga kainags, oh. Ngayon, no? Tingnan nyo mga kainags, oh. Hindi masyadong kita ang banda doon, ano? Kasi merong sunog yata ngayon sa British Columbia. Taon-taon na lang nagkakaroon ng sunog sa Canada, no? Yan. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Parang mayroon pa yata kung di pa ako nakapag tanggal ng mga morning star sa mata ko, ah. Pero anyway, huwag nyo nang pansinin yan. Mukhang wala naman eh, no? Oh, grabe, ah. Ang ating langit, ayan, no? Nakatago si Haring Araw. At ayun, para ako naglalakad sa langit. O ale, nasa langit na ba ako? Pip pip pip. Tipaklong naman, umagang-umaga, kagigising pa lang inags. Kung ano na naman ginagawa mo, ang bihira ka. Yan, wow, ibang-iba na talagang Edmonton, Alberta, Canada ngayon, ano, mga kainis, ano? Yung weather natin wala na. Patapos na ang summer na hindi man lang natin masyadong na-enjoy. Hindi natin na-enjoy yung init ni Haring Araw, yung ina-expect natin sa buwan ng July, sa buwan ng August na napakainit talaga. Hindi natin naranasan ngayong taon na to. Hoy, merong ano rito, yung tinatawag nating Blue Jays na ibon, ano? Yan, oh. Nasa bakuran lang natin, no? Ganda talaga tingnan, no? Nakakatuwa yung mga ibon dito sa Canada, malayang-malaya sila, no? Tsaka makikita mo talaga yung iba't ibang klaseng ibon dito. Ayun, nasa kawad na ng kuryente. Uy, ito, tingnan mo, dami na nila, oh. 3 na, grabe. Kailangan naglipara na, eh. Grabe, no? Nagkalat sila rito. Medyo nawala na yung ano, no? Yung fog. Ayun, nalipat na ni Mahal na rin ang kanyang sasakyan, no? Ay, sasakyan ni Bunsong Princesita pala to, mga kainags, ano? Wow. Ay, salamat naman. Buti naman ay gumanda-ganda na yung panahon. Oy, by the way, mga kainags, ano, maraming nakakapansin nga pala, no? Maraming nagtatanong at maraming naghahanap kung nasaan raw ba yung sasakyan ni Mahal na Reyna at bakit daw madalas namin gamitin yung sasakyan ni Bunsong Princesita at hindi na raw ninyo or hindi na raw nakikita ng mga nakakapansin yung sasakyan ni Mahal na Reyna na nakaparada rito sa harapan ng ating bahay. O nga, no? Kasi ito, tingnan nyo dati dalawa, 3 sasakyan na nakaparada dito. Sasakyan ni panganay na Princesita, sasakyan ni Bunsong Princesita, at saka sasakyan ni Mahal na Reyna. Eh bakit ngayon isang sasakyan na lang? 'Di ba si panganay na Princesita wala na sa bahay natin, 'di ba? Humiwalay na. Kaya 2 sasakyan na lang dito, sasakyan ni Mahal na Reyna at saka ni Bunsong Princesita. Pero ngayon isa na lang. Ayan, oh. Matagal na po kasing nangyari. Yung sasakyan po kasi ni Mahal na Reyna, pinahiram po muna natin kay panganay na Princesita. Yan, so bakit naman pinahiram kay panganay na Princesita yung sasakyan ni Mahal na Reyna? Kasi po yung sasakyan ni panganay na Princesita po ay nadisgrasya, na aksidente po. At sa madaling salita po ay hindi na po siya magagamit. As in total wreck. Lumabas na yung airbag, as in wasak na talaga. Kaya yung sasakyan ni Mahal na Reyna pansamantala ay pinapahiram po muna kay panganay na Princesita. As in wasak po talaga, tumama sa poste. Boom! Buti nga yung poste na binanggaan ay hindi bumigay. Yan, kaya ingat po sa pagdadrive kasi minsan naman kasi aksidente, kahit na anong ingat natin sa pagmamaneho, sa pagdadrive. Kung yung makakasalubong naman natin, yung mga katabi nating driver din ay, 'di ba, nagkabiglaan, hindi rin ganoon kaingat, yung tinatawag nating defensive driving, ganoon talaga aksidente. Kaya nga tinatawag nating aksidente. Yun, wasak po talaga, wasak yung sasakyan ni panganay na Princesita. So sa madaling salita po, kung tatanungin nyo naman kumusta naman si panganay na Princesita, kung ano naman nangyari sa kanya, so nakita nyo naman po si panganay na Princesita sa mga previous vlogs natin, di ba, mga pinapakita ko siya. Okay naman po siya.
Pero syempre merong konting pinagdadaanan si panganay na Prinsesita ngayon. Sabi nga namin sa kanya, pasalamat na lang tayo kasi yung sasakyan lang naman yung nasira, sasakyan lang naman yung hindi na magagamit. Importante ikaw ay buhay, kompleto katawan mo, 'di ba? Although meron lang siyang konting pinagdadaanan ngayon. Pinagdadaanan na meron syempre kahit papaano pag galing ka sa aksidente, may mga parte sa katawan mo na naapektuhan. 'Yon. So under healing process pa rin po si panganay na Prinsesita ngayon. Sa ngayon po ay dito po muna namin sa bahay pinapatuloy si panganay na Prinsesita. O tapos baka hanapin yun, nandito pala si panganay na Prinsesita sa bahay namin. Bakit wala yung sasakyan ni Mahal na Reyna? So ang gumagamit po kasi nung sasakyan ni Mahal na Reyna ngayon ay yung boyfriend ni panganay na Prinsesita. Tapos sinusundo-sundo po si panganay na Prinsesita rito. Ayun po ang dahilan. So matagal na pong nangyari yun, siguro mga 3 months ago na. Hindi ko lang po sinama sa vlogs, hindi ko lang pinakita sa vlog. Siyempre alam ko naman na hahanapin nyo talaga, katulad nga niyan. Hinahanap niyo sa akin ni Mahal na Reyna. So matagal na po yung mga mag-performance na yung nangyari. Yung nasira yung sasakyan ni panganay na Prinsesita. Pero baka dumating din yung time na kahit yung picture lang ng sasakyan ni panganay na Prinsesita na kung saan ay bumangga doon sa poste, yun lang po yung baka pwede kong maipakita sa inyo. Pero syempre hihingi muna ako ng permiso kay panganay na Prinsesita kung pwede ko siyang ipakita. Syempre hindi lahat sinasabi ko sa vlogs, hindi lahat na ipapakita ko sa inyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo don't rely on my videos because it's not 100%. Diba? So yun, syempre mga kainis, masaya tayo ngayon kasi yun lang, ganun lang, sasakyan lang nga yung sabi namin na nasira. Kumpara, diba, may mga nababalitaan tayo na mga sasakyan na nabangga ng ibang sasakyan, umikot, tumama sa poste, na naputulan ng paa, diba? Sumakabilang buhay, nakomatos, diba? Kaya okay lang yung sasakyan, buti nga yung sasakyan lang Sasakyan lang ang talagang hindi na magagamit. So sa makatuwid, sabi nga namin ni Mahal na Reyna, ingatan mo na yung susunod mong buhay kasi pangalawang buhay mo na yan, panganay na Prinsesita. So yung kaya ito, hindi nyo na nakikita yung sasakyan ni Mahal na Reyna, pero bago mag-winter ay magagamit na ni Mahal na Reyna yung kanyang sasakyan kasi 4-wheel drive yun Pwedeng 2-wheel drive, pwedeng 4-wheel drives. Kasi po itong sasakyan ni Bunsong Prinsesita, 2-wheel drive lang Kaya sabi ko kay panganay na Prinsesita, bago mag-winter, sana makahanap na kayo ng bagong sasakyan. Bagong sasakyan para magamit na ni Mahal na Reyna yung kanyang HRB na sasakyan. Kasi pang winter, 4-wheel drive, yung gulong, di ba? At least 4. Para hindi naman tayo mag-alala kay Mahal na Reyna. So sa ngayon naghahanap-hanap ng sasakyan na makukuha si panganay na Prinsesita kasi sagot naman ng insurance mga kainags Kaya importante talaga yung insurance So sagot ng insurance yung bibilhin nilang bagong sasakyan. So ang bali mangyayari niyan, maghahanap muna sila panganay na Prinsesita ng sasakyan, tapos pag na-process na, nakuha na yung resibo, saka bibigyan ng pera or cheque ng insurance sila panganay na Prinsesita ayon doon sa resibo na makukuha nilang bagong sasakyan. So sabi ko nga sa kanila, once na makuha nyo na yung pera, ibayad nyo na kaagad sa bangko. Huwag nyo nang gamitin sa business yung pera, basta ibayad nyo na kaagad doon sa utang ninyo. Unahin nyo na muna yung utang ninyo. Ayan, doon sa pera. So okay naman daw, importante yung utang mabayaran kaagad. So ganun, yun lang naman ang advice ko. Kaya yun, ang balak nilang kunin ay hindi ko pa alam. Pero nagbabalak sila sa malaki kasi may business sila, yung vintage clothes, di ba?
So nagbabalak sila na medyo malaki ang kukunin nila para pangpasok nila sa trabaho. Pangalawa, magamit nila sa business nila. Maraming purpose. So yun po, sa ngayon yan pala yung nakikita nyo sa sasakyan, ano. Yun, kaya konting ingat po sa pagmamaneho. Nako. Tapos nga pala, no, dito nga pala yung hospital, 'di ba? Yung hospital dito, hindi naman tayo nagbabayad ng pag na-hospital ka, hindi ka naman magbabayad kung magkano yung danyos mo, 'di ba? Pero nagbayad po si panganay na prinsesita doon po sa emergency ambulansya na kung saan kinuha siya sa crash site papunta doon sa ospital. May bayad pala yun, parang mga nasa 300 plus ganon. Pero yung hospital wala pong bayad, ano. Hindi po nagbayad ni Singkong Duling. So isa rin yun sa mga benefits. Pero syempre hindi naman natin ginusto na ma-aksidente or magkasakit kahit na libre ang hospital bills natin dito sa Canada. 'Di ba? So yun, ingat po sa pagmamaneho, especially yung mga turn, mga ano yung by chance, no? 'Di ba kulay dilaw, 'di ba? So syempre hintayin mo munang mag color red talaga para huminto yung mga nasa right of way. Saka ka kukuha ng right mo yung chance mo, 'di ba? So sa ganyang sitwasyon maraming mga naaksidente talaga. Minsan kasi yung dilaw, yung kulay dilaw na yung stoplight, hinahabol pa talaga, no? Mabilis, lalong bibilisan para mahabol yung stoplight. Yung isa naman, yung papaliko naman, akala 'di ba, minsan hindi napapansin sa sobrang bilis kasi malayo pa, sobrang bilis nung paparating. Yun, kaya gano'n nahahagip na didisgrasya. Kaya defensive driving importante. So yun lang po. Ganda ng panahon. So yun, kaya ngayon mga kainags, ano, bali yung nagbabayad ng insurance ni doon sa sasakyan ni Mahal na Reyna, si panganay na prinsesita po at yung boyfriend niya, sila yung nagbabayad ng insurance. Tapos na nagbabayad naman ng insurance ngayon ni bunsong prinsesita, since na si Mahal na Reyna ang gumagamit, syempre si Mahal na Reyna po ang nagbabayad. Yun. Kaya bago mag-winter, pag nakakuha na ng sasakyan sila panganay na prinsesita, ito pong sasakyan ni bunsong prinsesita, bali ilalagay na po namin yan sa sa garahe, no. Hindi na po namin siya ipapark dito kasi hindi na siya gagamitin. Alam nyo naman, yung bunsong prinsesita natin wala na sa bahay, wala na dito sa Alberta, Canada. Kaya ito po ay kukuha na lang namin ng parking insurance. Yan, so magkano lang yata yun sa loob ng isang taon, 100 Canadian dollars kung hindi ako nagkakamali, no. Pwede kayong mag-comment mga kainags, ano. Yan. Kaya ito hindi nyo na makikita yan dito sa harapan ng bahay namin. Kailangan namin ilagay yan sa garahe. Tapos sa makikita nyo na lang dyan, sasakyan ni Mahal na Reyna. So back to normal. So ito siguro magagamit na lang uli ito next year na, no? Next year na, pag summer na uli. Yan, pag bumalik na yung ating bunsong prinsesita, pero hindi ko pa alam kung anong desisyon nila. Syempre hindi pa naman natin alam kung kailan babalik, kung babalik pa ba dito yung bunsong prinsesita natin, or syempre dalaga na yung bunsong prinsesita natin. Tinatahak na niya yung kanyang landas, tinatahak na niya yung kanyang mga daanan, baitang papunta sa kanyang mga hinahangad na pangarap. Yan, kaya hindi pa natin alam kung anong magiging desisyon nila dito sa sasakyan ni bunsong prinsesita. Ayan, sabi ko nga sa inyo mga kainags, unti-unti na, unti-unti nang bumabalik tayo sa dati, sa pagiging single. Single tayo dati, nagkaroon tayo ng asawa, nagkaroon tayo ng pamilya, ng mga anak, ng mga bata. Pag lumaki na yung mga anak natin, aalis na yan. Siyempre, hihiwalay na yan. May sariling buhay na, may sariling mga pangarap na. Naghahangad na rin na magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng sariling bahay, di ba? Kaya ngayon, totoo talaga nangyayari, no? Magiging dalawa na lang uli kayo ni Mahal na Reyna, ng mga asawa natin, di ba? Ganun talaga, unless kung magkakaroon na tayo ng apo, di ba? Gusto ko na nga rin sana magkaroon ng apo, kaya lang hindi pa wala pa ayaw pa So ganun, tiis-tiis na lang muna tayo sa mga aso. Mga aso natin, yan, sayang, sayang. Ibig sabihin sayang kasi syempre brand new yung mga sasakyan, katulad yan, brand new. Tayo yung sasakyan natin truck, hindi brand new, bulok. Pero syempre, di ba?
At least napapakinabangan natin. Hinahangad ko rin dati yung mga kasing edad tayo ng mga anak natin, ano, na magkaroon tayo ng sariling brand yung sasakyan way back nung nasa Pilipinas pa tayo. Kaya lang hindi talaga para sa atin yung time na yun, no. Kaya lang medyo naiinggit lang ako sa mga anak ko dahil sa edad nilang ganyan, meron na silang sariling sasakyan, tapos nasa Canada na sila, di ba? Alam niyo yun, yung nararanasan ng mga kabataan dito sa Canada, hindi naman lahat yan ay nararanasan ng mga kabataan sa Pilipinas, syempre, di ba? Katulad ako, hindi naman ako nakaranas ng magandang karangyaan sa buhay nung nasa Pilipinas pa ako. Gusto ko magkaroon ng sasakyan, o hindi kaya. Alam niyo naman yun, mga kainag siya. So yun lang, ano, na-share ko lang, no, kasi sa marami mga nagtatanong at sa mga magtatanong pa. So yun, at least alam niyo na po yung nangyari. At maraming salamat po. Hanggang dito na yung vlog ko. Don't forget to subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.